1 week na since nanganak tayo and so far ito, parang medyo manas pa rin ako and meron pa rin akong tummy, ayan, malaki pa rin siya. Nagkaroon na rin pala tayo ng milk, lumabas na siya. Actually, parang second day pa lang ata or third day, lumabas na rin yung gatas ko. Tapos, meron na tayong mini stash. Hindi ako gumagamit pa ng electric pump. Bale, haka pa lang yung ginagamit natin. Basically, milk collector siya. Ayan, ipipress mo lang, tapos isa-suction niya sabay habang naglalatch doon sa kabila. So, wala pa tayong ginagamit na any pump, ito pa lang. And nakaipon din tayo kahit papano. Kaso si Kitty, gustong-gusto niya yung frozen, parang popsicle na siya, ganon. So, when it comes naman sa mga pain, kahit papano nakakalakad na ako, nakakatawa na ako, ubo, medyo masakit pa rin. Tapos, may time na lang na kapag nag-move ako, sumasakit yung tahi. Pero depende kasi sa move or sa pwesto. Pag inaayos ko, okay naman. Tapos, nung umpisa pala kasi, nung bago pa lang ako nagbe-breastfeeding, nakakaramdam din ako ng mga cramps. So, normal daw yon. Kasi pag nagpapa-breastfeed ka, mas mabilis mag-shrink yung uterus mo. Kaya parang nagkakaroon ka ng contractions or yung feeling na pag meron kang period, nagka-cramps, ganon. Although, nung umpisa lang yon, ngayon parang hindi ko na siya halos maramdaman. Pero may isa pa akong pain na nafe-feel na hindi ko na-feel nung first na CS ko, which is merong sharp pain sa loob. As in, inside me, may sharp na pain or kirot, ganon. And sumasakit yung lower back ko, parang nagre-radiate siya hanggang sa legs. So, hindi ko alam kung feeling ko yung sa legs and sa back dahil kumikilos na kasi ako ngayon. Ang dami ko inayos. Feeling ko medyo napagod ako. So, baka rest lang kailangan. Pero yung sa kirot inside me, I think dahil sa ligation yon. And tama yung nag-warning sa akin. Meron kasi nag-comment before na parang warning daw, heads up, super sakit once niligate ka. And I can attest na totoo siya. Yun, kasi ano lang naman kinompare ko yung first CS and second CS. Ito lang naman yung pain na nararamdaman ko na wala before. So parang I assume na yung bagong pain nararamdaman ko ngayon inside me is from the ligation. May time lang din talaga siya na bigla siyang kikirot. Not naman all the time or super tagal. Anyways, ayun. So, may check-up ako in a few days. Update ko kayo kung anong sasabihin. Pero for now, ayan lang muna ang ating weekly postpartum update. Yan, so ayun lamang above. Rating ng mga binders ko dito sa bahay. 2 weeks postpartum na nga pala ako ngayon. So, ito na yung itsura ko last week and this week. Tinanong ko to sa OB ko ha. With or without binder naman daw, kusa naman daw lilit ang tummy natin, ang uterus natin. So, itong mga binders talaga are mostly for support. Okay, so tara, start na natin yung rating. First one, itong color blue na nabibili sa pharmacy. For me, ito yung pinaka mababang rating ko. Siguro mga 1 or 2. It does the job naman. Ayun lang kasi hindi siya sobrang compress. Lalo na sa may top na part. Kahit sobrang higpitan mo siya. Since siya yung pinaka-affordable, pwede na rin. Next is itong color white. Ang brand niya pala is Dale. Ito yung mismong pinasuot sa akin right after ng CS ko sa hospital. So, galing sa St. Luke's ito. Okay naman siya. Maganda yung compression. Ayun lang, parang medyo naiinitan ako. At saka yung texture niya kasi ganito. Ayan siya. So, parang magli-leave siya ng mark sa balat mo. Although, pwede nyo namang gawin is maglalagay kayo ng lampin before nyo suotin para may added protection din, hindi kayo mangate. Rating ko dito siguro mga 3 lang kasi aside sa may possibility kang katihin, ang mahal din niya, chinarge nila ako ng around 3,000 for this. Akala ko nga libre, so wala palang libre talaga. Abaw. Next natin is itong sa Mama Way. Breathable siya. Ayan, kung mapapansin ninyo, parang meron siyang small gaps or basta meron siyang dadaluyan ng air talaga. Versus yung mga kanina na parang saradong-sarado. And meron pa siyang extra na strap
na dalawa sa side. So, kung gusto nyong masikipan pa sa certain areas, pwede. Siguro yung rating ko dito mga 4. Last is itong suot ko na wing. Ayoko nang hubarin kasi ang hirap niyang suotin. This one naman, medyo on the expensive side. As in, nagulat ako kasi alam ko, nung sa first pregnancy ko, bumili na rin ako nito. Around 3,000 din siya. Naalala ko kasi halos magka-price sila ng Mama Way. Pero ngayon, nung bumili ako sa Edamama, 4,900 siya. Almost 5,000 pesos. Buti na lang may voucher ako. Yung libre din sa St. Luke's nung nanganak ako, 500 pesos less. So, 4,500 ko na lang siyang nabili. Namamahalan ako sa kanya. Pero in fairness naman, kung compression talaga yung hanap ninyo, compress talaga siya. Isa pa pala sa issue ko dun sa mga naunang binders is kailangan nyo pang ibaba, hatakin pa baba yung binder para matamaan yung CS hiwa ko. Kasi ditong part yung hiwa ko, medyo mababa siya. Bikini cut, pero lower bikini cut siya. Kaya hindi siya as supported. Kailangan ko pang ibaba. Pag sobrang binaba ko naman, medyo nagfo-fold na sa sides. Gets nyo? Pag umupo. Pero yun ang kinagandahan naman nitong wing. Kasi simula baba hanggang taas talaga siya. Covered. May compression talaga. Pero among all, sa ngayon, parang ito yung pinaka-okay for me. And pagsuot ko rin to, parang dito ako pinaka-confident. Kasi parang feeling ko pwede mo siya talagang ilabas and isuot over dresses, ganon. For this, I would give it 5 sana kung hindi lang siya super mahal and kung hindi lang din siya super hirap ikabit. Pero mga 4.5 siguro. So, kung ako tatanungin, ano ang gagamitin ko ngayon sa mga to, siguro from now on, ito na. Kasi para masulit ko rin. Mahal eh. So, yun lamang about. 3rd week na since nanganak ako and ito na yung bump ko ngayon. So, marami nagtatanong, kumusta naman daw maging mommy of 2? Actually, yung newborn phase, na-realize ko lang ha, madali lang siya. Kasi magpapadede ka lang, papalitan mo lang ng diaper, i-burp mo, tapos almost the whole time, tulog lang naman sila. Unless na lang siguro kung medyo kabagin yung baby ninyo, ganon. Mas nadadalian ako ngayon compared to before. I'm not sure kung dahil may experience na tayo o dahil baby boy. Mas madali ba talaga kapag baby boy? Pero meron din kasi kaming isang in-apply ngayon, sa second baby namin, sinabi ko kay Christian na let the baby adjust to us. Kasi before, sa first pregnancy, parang sobrang ingat na ingat kami. So precious. Kailangan, it's always dim light, it's always quiet, ganon. So this time, hinayaan namin na mas mag-adjust siya sa kung ano yung normal sa amin. And in fairness, siguro isang reason yun kung bakit parang chill baby si Chino. Kasi nakakatulog siya kahit may TV, kahit maingay si Ate Katie, naglalaro siya, nagkukulit-kulit siya. The challenge here talaga is, since nga nasabi ko sa inyo, yung mismong pag-aasikaso sa newborn is madali. Yung mismong pag-aasikaso sa preschool age na bata, madali na lang din. Pero together, combined, yun yung challenge. Kasi syempre minsan, sabay sila kakailanganin yung attention mo eh. Like, si Chino, kailangan magdede, kailangan mong palitan. Tapos si ate, Mommy, look at me! Alam mo yon, dun lang yung medyo challenging na part. Pero kaya naman, lalo na kung meron ka namang strong na support system. Like, andyan si daddy, andyan si lola. And then, yun din talaga yung blessed tayo. Meron tayong mga ates helping around the house. So, hindi ko na iniisip yung mga chores and yung nilulutong food. So, talagang focus lang ako sa 2 kids. Isa pa kasing parang issue doon is, oo, madali siya, pero if you do it every day, all day, medyo draining siya. So, may mga days na nararamdaman ko yung parang nadidrain ako or parang nafe-feel ko na I'm all touched out. Yung parang, wag niyo muna akong hawakan. Alam niyo yun, yung ganung feeling. Kasi parang feeling mo all the time may nakadikit sa'yo. Yung baby lagi na sa'yo. Tapos si ate, syempre hindi mo naman pwedeng, don't touch me muna ate. Syempre kailangan mo rin siyang i-cuddle. Alam mo yon, parang, wait lang, pwedeng, I need my space rin. Parang, may times na nakaka-overwhelm. What I do, I ask for help. Like, Lola, pwede sa'yo muna, ikaw muna magpa-burp, or Daddy, can you change the diaper, please? I need a break. So, I think you have to acknowledge na you need help rin talaga.
alam mo yun, para makahinga-hinga ka a little bit. So far, ayun lang din naman, magwa 1 month na tayo ng postpartum. Update ko na lang ulit kayo sa mga kaganapan in life. So, abangan! At 4 weeks postpartum, ito na nga pala yung belly bump natin. At this point pala, wala na rin akong any bleeding. Nag-stop na talaga siya. And I guess, mas maaga rin talagang mag-stop kapag nagbe-breastfeeding ka. Actually, parang ilang weeks pa lang ako, sobrang hina na eh. Like, patak na lang yung mga, kung meron man. So, ayun lang napansin ko dahil nga, breastfeeding tayo, eh, lumakas din yung appetite ko. And parang nagkikrave ako sa sweets. Ako lang ba? Ako lang ba yung nagbe-breastfeeding na ganun yung nararamdaman? By the way, itong mga ibabag natin, na-collect ko to. Milk collector lang yung gamit ko dito ha. As in, hindi tayo gumamit ng any electric pump. Yung tumutulo, yun lang yung kinakatch natin. Nakapag-ipon din tayo kahit papano ng milk stash. Actually, mapupuno na nga ata yung freezer namin. Mukhang mamimigay na ako ng gatas soon. Kasi nga, puno na yung freezer namin. Ayan. So, kapag mag-store pala tayo ng milk, make sure na walang air masyado kasi it might cause freezer burn. Tapos ako, ang ginagawa ko kapag fini-freeze ko, nakahiga. Ganon, mas madaling i-store. Mas space saving. Sa ngayon din, ang tulog ni Chino, medyo mahaba-haba na. Hindi na katulad ng dati na parang every 2 to 3 hours hanggang madaling araw gumigising ako. Ngayon, kahit pa paano, 4, minsan 5 hours, nakakatulog na siya. So, mas nakakapagpahinga na tayo ngayon. Napansin ko rin pala na, yung tears ni Chino, actually mapapansin nyo yun, kung mapapansin niyo yung mga mommies na bagong panganak, pag umiiyak yung mga babies natin, wala pang tears. So, yung sa akin, nag-start 4 weeks or 1 month na si Chino nung lumabas na yung mga luha niya kapag umiiyak siya. Anyway, so yan, tapos na ako here sa ilalagay natin sa freezer. Tapos, ayan, dito ko ilalagay yung mga iwawash ko. Here. Actually, itong bottles na to, apatan to eh. 4-in-1 set siya. Super sulit. Mura lang. Mura ko lang siya nabili. Magkano nga ba? Parang 100 plus? Tama ba? Basta ilalagay ko dyan. Ito nga pala yung sinasabi kong milk collector. Tig 130 pesos lang. Alam niyo, ang sarap mag-shopping sa TikTok shop kasi ang daming mura. Yan. So anyways, ilalagay ko na lang sa yellow basket. So anyways, ililink ko na lang sa comments or lalagyan ko ng yellow basket kung meron man kayong mga nagustuhang items here. Pero malabang yung mga iba dito na yellow basket ko na before kasi ginagamit ko talaga sila. So, ayun lamang. Bye!